Tatlong araw po matapos sumuko si dating Senador Bong Revilla, inilabas na kanyang blurred na mugshot. Git ng DILG, isang regular na preso si Revilla na walang pinag-iba sa isang shoplifter. Nasa frontline na balitang yan, si Rainiel Pawil. Nakangiti na dumating si Cavite Representative Lani Mercado sa Quezon City Jail Male Dormitory. Tumanggi na siyang magpaunlak ng panayam at dire-diretso ng bumisita sa mister na si dating Senator Bong Revilla. Pero sa kanyang Facebook page nanawagan si Mercado ng pangunawa at respeto, lalo't sumasa ilalim na sa investigasyon ang kaso ng dating senador. Umapela rin sa media at publiko si Cavite Representative Jolo Revilla na hayaang umandar ang hustisya ng walang ingay at panghuhusga. Sabi pa ng mambabatas, umaasa silang may pantay na trato ang batas base na rin sa mga ebidensya. Sa labas ng piitan, kapansin-pansin din ang ilang pulis na nagbabantay. Una nang sinabi ng BJMP na walang special treatment na ibibigay kay Revilla. Sabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na kilala ring kaibigan ng mga Revilla, wala raw hininging pabor ang dating senador para sa kaso nito. Siyempre naglalamент ang galit niya kay Bernardo dahil sabi niya, demonyo yan eh, napaka-demonyo na taong yan. So hanggang doon lang yung conversation namin. Pero yung as far as favors, wala. Si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa mga anomalyang komisyon sa flood control projects. Nahaharap muli ang dating senador sa malversation case na may kinalaman sa maanumalyang 92.8 million peso Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Ang isang kapwa-akusado ni Revilla na si dating DPWH Engineer Emelita Huat na aresto na sa Bulacan. Dahil dyan, arestado na ang lahat ng 7 akusado sa Ghost Project sa Pandi, Bulacan. Inilabas na rin ng DILG ang kanilang mugshots pati na ang kay Revilla. He is a regular inmate. Ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Samantala, inihahanda na ng Bureau of Corrections ang Supermax facility sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro para sa mga makokonvict kaugnay ng flood control scam. Target matapos ang kulungan sa first quarter ng taon, lalo't inaasahang gugulong na rin ang paglilitis sa mga akusado. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.